Ang storyang ito ay pinamagatang, Ako'y Sa'yo at Ika'y Akin Lamang. Episode 5 by Luke. Simulan na natin ang kwento. Habang summer, nagpasya ako na umuwi muna sa Manila para makasama ang family at mga kaibigan ko doon. Surprise! I'm back! Ang sabi ko sa parents ko noon. Nagulat sila at nakauwi ako sa bahay nang hindi ako nagpapasundo. Kinongratulate nila ako kasi matataas yung mga grades ko. Nag-spend ako ng 2 months sa Manila para magkaroon din ako ng time para sa kanila at sa mga kaibigan ko. Kung anong naiwan ko sa Subic pinagpaliban ko muna. Kahit sa mga friends and classmates ko, hindi ko muna sila binigay ng time para makachat o tawag. At kahit si Ben noon, iba na din naman ang pagtingin ko kay Ben. Special siya sa puso ko na tanging ako lang ang nakakaalam. Pero ayoko kasing i-entertain yun. Wala naman kasi akong kasiguraduhan kung ano man yung nararamdaman ko sa sarili ko. Isa na rin sa dahilan ng pagbakasyon ko sa Manila, para malaman ko kung ano pa talaga yung nararamdaman ko para sa kanya. Walang oras na hindi siya nagchat at nagte-text sa akin sa unang linggo ko dito sa Manila. Halos oras-oras, ina-update niya ako sa mga ginagawa niya. Umabot ng 1 buwan na ginagawa niya yon. Pero pagkatapos noon, huminto na din siya sa pagchat. Ewan ko, siguro naging busy na rin siya sa mga ginagawa niya doon. Pagkalipas ng 1 buwan ko na pananatili dito sa Manila, nakaramdam ako ng pagkamiss kay Ben. At doon ko din nalaman at naramdaman na mahal ko na si Ben. 1 linggo bago matapos ang bakasyon, nagpaplano na ako kung papaano ko sasabihin kay Ben yung totoong nararamdaman ko sa kanya. Na mahal ko din siya. Nahanda na ako kung ano man yung mapag-usapan namin para sa aming dalawa. Babalik na ako ng Subic bukas. Pumunta muna ako sa mall para bumili ng regalo kay Buds. Siguro, bibili nila ako ng favorite na jersey niya na GSW, yung number 11 Thompson. Alam kong favorite niya yun . Pag uwi ko ng bahay, nag-impake na ako kagad ng gamit para bukas. Oo, excited na talaga ako. Wala siyang kaalam-alam na uuwi na ako bukas. Hanggang sa nakauwi na ako ng Subic. Insan, welcome back! Kamusta yung bakasyon mo sa Manila? Okay naman, pinsan. Kayo, kamusta kayo dito? Okay naman. Medyo malungkot nga lang kasi wala ka. Wala kasing magulo sa bahay . Sabi ko sa inyo, insan mamimiss niyo ako . Siya nga pala, enrollment na bukas. Sabay na tayo magpa-enroll para hindi na tayo makasabay sa mga susunod na araw. Baka kasi masyado ng maraming estudyante na mag-e-enroll . Kaya tayo na yung mauna bukas, agad-agad sa umaga. Pag-aaya ni Sam. Sige, insan. Nag-chat din kasi sa group si Eva na sabay-sabay daw magpa-enroll sa last day . Siguro maganda nang mauna ako para sa school na kami magkita-kita sa pasukan mismo. Hanggang sa nakapag-enroll na kami at dumating na ang pasukan. Pagpasok ko sa room, nakita ko na sila Eva at iba ko pang mga kaibigan. Look!
Sabay yakap sa akin ni Eva at lapit nila Jeric. Bro, namiss ka namin ah. Pagbati ni sa akin ni Jeric. Oo nga eh. Teka bro, may napapansin ako sa'yo. Bakit parang blooming ka ata? Pangaasar sa akin ni Matt noon. Oo nga Luke, mas pumogi ka ngayon. Ikaw pa din ang crush ko this year. Pagsabat naman ni Eva noon. Uy, grabe kayo. Hindi naman. Kalma lang guys. Ako lang to. Dumating na ang class advisor namin. Si Mrs. Lopez, ang bago naming advisor. Good morning class. My name is Mrs. Amelia Lopez and I am your class advisor for this year. Good morning, Mrs. Lopez. Pagbati namin. Nagsimula na yung klase. At sa pangalawang taon, he did it again. Dumating ng late si Ben. As usual, every year consistent ang pagiging late niya sa first day of class. Pero this time, hindi na kami magkatabi ni Ben. Kasi hindi na bakante yung seat sa magkabilang gilid ko. May bakante sa second row sa harap. Sa tabi ni Daisy. Ako kasi nasa third row. Pero nasa kanan. Katabi ko sa seat si Jeric at ang bagong lipat na si Jacob. Si Jacob, parang ako lang din. Parehas kami naging sitwasyon. Na-kick out siya dahil pasaway. Kaya lumipat siya sa school namin. Kasi sabi ng parents niya, hindi siya titino kung same school pa din siya mag-aaral. Kaya napag-desisyon ng parents niya na dito siya transfer. Okay naman si Jacob. Moreno, makapalang kilay, gwapings, athletic build kasi naglalaro din siya ng basketball. Nakapagkwentuhan din kami ni Jacob. Nakwento niya din yung buhay niya. Yung mga bagay na pinagkakaabalahan niya. Mga bagay na gusto niya at hindi niya gusto. Yung mga subjects na mahina siya. Yung mga ex niyang niloko siya. Yung mga ganun. Nagkukwentuhan kami habang nag-lecture si Ma'am Lopez. Pagkatapos ng third class namin kay Mrs. Gutierrez, nagkaroon kami ng panahon makapagkwentuhan nila Eva at Jerry. Kasi magkakalapit lang kami ng upuan. Uy guys, may chika ako. Mainit-init pa sa kape ng lola nyo. Panimulang bungad ni Eva. Nasinunda naman ni Jeric ng, at ano naman yon Marites? Uy, makamarites ka naman. Ito legit to, no? Ano ba yun, Eva? Tanong ko kay Eva noon. Kasi, balita ko, si Ben na daw at si Daisy. Last week lang, nagulat nga ako eh. May something pala sa kanila. Baka dala ng bakasyon nagkaroon sila ng time para makapag-usap o chat. Oh, talaga? Ang alam ko, crush ni Daisy itong si Luke eh. Di ba Eva? Ha? Hindi ko alam. Huy, ikaw kaya nagsabi sa akin nun. Nakalimutan mo na? Ha? Naku, kalimutan mo na yan. Huwag mo na din sabihin na nasabi ko yun sa kanila ha. Magagalit yun. Alam mo namang close din kami ni Daisy. BFF ko yun sa mga girls eh. Ah, ganun ba? Sila na pala ni Daisy? Sabay tingin ko kay Ben na nasa malayo. Pagsulyap ko sa kanya, hindi ko alam na nakatingin din pala siya sa akin. Sabay iwas ko ng tingin at yumuko.
Iniisip ko lang yung sarili ko na akala ko... Ay, hindi pala. Anyway, mas maganda na rin siguro to. Para hindi ako nagigilty sa feelings niya sa akin na akala ko mahal niya ako. Masaya ako para sa kanya. Kasi nagka-girlfriend na siya. Kahit medyo may konting kurot sa puso ko. Kasi mahal ko na din siya. Pero ayos na rin siguro to. Hindi naman talaga kasi kami dapat para sa isa't isa. Parehas kaming lalaki. At magkaibigan kami. Bro, anong gagawin mo mamaya? Tanong ko kay Jacob noon. Wala naman. Bakit? Tara, basketball tayo. Papawis. Sige bro. Sa kanto namin, may court. Doon tayo maglaro. O sige. After class, diretso tayo sa inyo. Ox lang ba? Oo naman bro. Walang problema, Luke. Pagkatapos ng klase, nagsabay na kami ni Jacob lumabas at dumiretso sa kanila para maglaro. Hindi na rin kami nagkaroon ng chance na mag-usap ni Ben at magkamustahan. Sabay na kasi silang lumalabas si Daisy. Natuon ko muna yung sarili ko sa ibang tropa at kay Jacob. Tuwing pagkatapos ng klase, naglalaro kami ni Jacob sa kanila. Nag-iba ako ng sistema. Kasi busy na rin si Ben sa girlfriend niya. Pero minsan, nakikita ko si Ben na nakatingin sa akin. Na nagsasabi na, miss na kita, buds. Dumating yung mga araw, linggo, at buwan na ganun lang ang sistema ko. Nasa bahay ako taga-ayos ng gamit. Nang nakita ko yung mga dapat na ibibigay ko kay Ben na jersey. Dinala ko siya kinabukasan. Nung nasa school na ako, bigla ko na lang naisipan na ibigay na lang kay Jacob yun. Total, siya naman yung body-body ko ngayon eh. Siguro, sa pagkakamiss ko kay Ben, nakikita ko na si Jacob kay Ben. Na body-body ko. Kaya sinabi ko kay Jacob na, Buddy! Buds na tawag ko sa'yo para short for buddy. Oo ba? Sige, gusto ko yan. Nice. Thanks sa pagkakaibigan natin, buds. Tugon ni Jacob noon. Break time na noon. Tapos lumabas kami at pumunta sa kantin. Nung nakapila na kami nun sa kantin, sila Eva, Jacob, Jeric, Ben and Daisy ang nasa tapat ko. Nang tinawag ko si Jacob. Buds! Sabay senyas ng kamay ko ng tara. Biglang tumingin sa akin si Ben at Jacob. Ngumiti si Ben na patapak na ang isang paa papunta sa akin. Nang nagulat siya na nalagpasan siya ni Jacob na papunta sa akin nun, bigla siyang napatras at napatingin kay Jacob. Habang inaantay ko si Jacob makalapit sa akin nakita ko yung itsura ni Ben na malungkot at disappointed. Oo, alam ko na kung bakit. Dahil yung tawagan namin na buds dati, ay tawag ko na rin kay Jacob ngayon. Mas lalo ko nakita yung lungkot sa kanyang mga mata nung nakita niya yung jersey na inabot ko kay Jacob. Yung jersey na favorite niya na dapat ay pasalubong ko sa kanya. Inalalayan ko si Jacob sa mga grades niya. Kasi marami siyang kailangang matutunan.
Dahil yung last na attend niya sa class, almost isang buwan na sa huli niyang paaralan dahil sa pagiging pasaway. Ramdam ko yung sitwasyon ni Ben kasi ganoon din ako dati sa kanya. Kaya kung sino yung dapat na inalalayan ko, siya yun. Naging maganda ang samahan at pagkakaibigan namin ni Jacob. Habang kami naman ni Ben ay laging nagkakatinginan na lang sa mata. Siguro ako lang talaga yung umiiwas sa kanya. Para hindi na rin mag-grow yung noon siya may naming pagtitinginan. At dahil sila na rin ni Daisy, siguro na-enjoy niya din na magkasama silang dalawa. Bago matapos ang klase, nagsabi si Eva, "Uy Luke, punta kayo sa birthday ko sa Saturday ah. Punta ka rin Jacob. In-invite ko na sila. Sa Baloy Beach, 4 p.m. Dala na rin kayo ng pampalit nyo kasi magsiswimming tayo. Nag-rent na rin ako ng video para mas masaya. See you guys ha. Yung regalo ko wag yung kakalimutan." Okay, sige. Pupunta ako Eva. See you. Tugon ko kay Eva noon. Sabado na. Birthday na ni Eva. Pumunta ako kasama ko si Jacob at Sam. Oh, buti pumunta kayo. Kain kayo. Happy birthday Eva. Ito yung regalo ko. Pagpasensyahan mo na yan ha. Uy Luke, nag-abala ka pa. Yung pagpunta nyo lang sapat na. Salamat ha. Nagsikain na kami noon. After namin kumain, nagpalit na kami ng suot para maligo. Nang pupunta na kami sa dagat, yun naman yung pagdating nila Ben at Daisy. Kasama nila sila Matt, Bong at Jerry. Marami ding bisita si Eva, mga ibang friends niya na hindi namin kaklase. Habang naliligo kami, napapansin ni Sam si Ben na nakadungaw sa amin habang naliligo kami sa dagat. Insan, parang hindi na yata kayo close ni Ben. Diba mag-best friend kayo? Talaga? Mag-best friend kayo dati, buds? Tanong ni Jacob. Buds? Di ba insan, yun ang tawagan nyo ng best friend mong si Ben? Dugtong pa ni Sam nun. Oo. Kasi wala na rin naman siyang panahon makipaglaro at magkasama kami kaya ganun. Pero ang nasa isip-isip ko noon, ako ang dumidistansya sa kanya. Hanggang sa natapos na kami maligo at naglaro sa dagat. Gabi na noon, 7:00 na ng gabi. Nagsimula na kami mag-inuman sa cottage. Kami-kami na lang natira. Mga classmates namin at yung pinsan kong si Sam. Medyo lasing na din kami habang nagvi-video okay yung iba. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng lungkot noong mga oras na yun. Siguro, sa tagal na panahon, ngayon na lang kami nagkasama-sama. Kaya, siguro na-miss ko yung dating samahan. Uy Jacob, kanta ka naman. Balita ako. Maganda daw yung boses mo ah. Pag-aaya ni Eva. Ha? Hindi naman. Medyo marunong lang. Pero sige. Dahil birthday mo, para sa'yo itong kakantahin ko. Nag-type si Eva. Ang number ay 3135. Gaya ng request ni Jacob. At nagsimula na siyang kumanta. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin.
at sinabi mo ang pag-ibig ko'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Oh yeah. Nakarelate ako sa kanta. Naisip ko si Ben. Napatingin ako sa kanya. At oo, nakatingin din siya sa akin noon. Nung napansin ko nakatingin siya sa akin, tumitig ako sa mga mata niya at ngumiti. Nang pagngiti ko sa kanya, nakita ko nagkaroon ng glow yung mukha niya. Sabay ngiti niya din sa akin. Alam kong sa mga ngiti namin sa isa't isa at titigan ng aming mga matay, parang naramdaman namin na miss namin ang isa't isa. Na gusto namin yakapin ng mahigpit ang bawat isa at sabihing mahal namin ang isa't isa. Well, nasa isip ko lang naman yun na parehas kami ng nararamdaman. Minsan naman kasi, mararamdaman mo yun sa puso mo kung ano yung sinasabi ng bawat isa sa inyo, di ba? Pero, wala pa din namang kasiguraduhan unless manggaling din sa kanya. Natapos yung kanta ni Jacob, sabay lapit niya sa akin. Buds, okay lang ba yung boses ko? Medyo nahihiya kasi ako eh. Oo naman, Buds. Ang ganda pala ng boses mo eh. Naks! Napaka-supportive mo talaga. Kaya sa'yo ako eh. Bigla ako napaisip. Naalala ko si Ben. Kasi siya yung dati nagsasabi sa akin noon. Kaya ngiti na lang yung tinagot ko kay Jacob. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako nag-response noon. Na usual na sinasagot ko doon ay, at ikayakin lamang. Pero hindi. Kasi, hindi naman siya si Ben. Ayokong lahat ng alaala namin ni Ben ay mapunta kay Jacob. Para may mga bagay pa din ako na memories namin dalawa ni Ben na maiisip. Na para sa amin lang ni Ben. Okay, si Eva, ang marites ng klase nyo. Kahit saan talaga, may marites eh. I actually like her. Isa kasi siya sa mga nagpapagaan ng flow ng story natin eh. Agree ba kayo doon, guys? Tsaka, sana all kinakantahan ng ganun, no? Kayo, guys, na-experience nyo na bang kantahan o haranahin? Para nakakakilig, di ba? Tsaka sa tingin nyo, sinong mas bagay? Si Luke at si Ben or si Luke at si Jacob? Kaya naman, abangan nyo pa ang mas nakakapanabik na mga susunod na mangyayari bukas. At hello pala kay John Bourbon na lagi nakikinig from Capiz, Rojas City. Shoutout sa'yo, bro. At sa mga listeners natin na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka sa daily stories natin. At kung meron ka namang stories na gustong i-share, kahit hindi about love,
pwedeng about family, or about your success, na makakapag-inspire at kapupulutan ng aral ng ibang listeners natin. Nako, i-email mo na yan sa email address natin sa iambrensantiago@gmail.com. Yun lang. At maraming salamat. Hanggang sa muli.